effects, yung about bullying. Bale, dadaan na po tayo sa segment natin na face your face. Bale, yun nga, talk show kami. Bale, tinatawagan ko. Sige, papagpagin mo na yan. Tinatawagan ko nga po yung nagbubully ng kapwa niya. Jabris Kaliwan. Nga pala, magandang gabi nga pala sa'yo. Sa paano para binubuli yung kapwa mo? First of all, good evening po. Di naman po ako yung bumuli na physical. Parang talagang pinapahiya ko lang talaga yung classmates ko. Yung once na alam ko, parang once product din kasi ako ng bullying noon, elementary years ako. So, ang nasa isip ko, paano kaya kung ako naman kaya mag-bully? Ano kaya ang feeling ng pagiging bully? So, ang dahilan mo, bale, parang nagre-revenge ka na sa ibang mahihina, gano'n. Oo, parang feeling ko rin kasi, nung elementary ako nun, yun nga, sabi nga sa down ako. So, para makuha ko yung self-confidence ko ulit, nagkaroon ako ng friends na alam nila, ganyan. So, yun. So, natutuwa ka. Bale, natutuwa na kayo ka ba sa pagbubuli mo? Sometimes kapag ako na siguro yung bubuli, pero may times din naman na kunwari, sa akong kaibigan, hindi ko naman parang naano rin ako sa kanya. Pero pag ako para sa akin, pag trip ko yung tao ko, sige lang. Pero nasabi mo naman na nabully ka na noon, di ba? Pero alam mo yung feeling na nabubuli. Bale, ayun nga, nagkakaroon ng depression. Hindi mo ba iniisip yung nararamdamin ng binubuli mo? May somehow, parang may kumukurot sa utak ko na sa ikaw galing ng ganyan, tapos ito na ganyan. Nambubuli ka, may kasama ka ba? Oo naman. Hindi naman sa date ko to. Di ba, nasabi mo sa amin na nabully ka na. Anong paraan yung binully ka? Nung elementary kasi ako, yun nga, di naman sa payatot, sa kimin ako. Tapos once yung talagang hindi ko makalimutan yung inampas ako ng wali staff ko. Saan ka inampas? Sa ulo mismo. Oo, sakit siya. Bale, sinasaktan ka na. Physical talaga. Bale, ayun nga. Narinig natin yung side ng nabubuli. Bale, ayun nga, may experience din siya na mabuli. Bale, ang reason niya kung bakit siya nabubuli ay parang to revenge naman yung naramdaman niya noon. Bale, ito na po. Iingi na po tayo ng payo sa aming guest na ay na po natin si Pastor Pastor po siya ng Christ in the Philippines for 33 years. Bale, parang po natin siya. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat, mga estudyante. Papasalamat po ako sa Panginoon na na-invite po ako dito para po magbigay ng advice patungkol po sa spiritual na bagay. Alam niyo, narinig na po natin, mas maganda sana nga po kung yung binubuli at saka yung nambubuli kapwa sila nandito.
Pero ito po ang tatandaan po natin. Bakit nagagawa po nila ang mga bagay na yun? Mga kapatid, ang tanong na yun, kung bakit nagagawa po nila, nandito po sa banal na kasulatan ang kasagutan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman ng lahat ng mga tao, alam po ninyo, ang tao kapag hindi po tayo nagbasa ng salita po ng Diyos, kahit na anong course ang matapos po natin dito po sa mundo nito, kulang na rin. Dahil ang spiritual at saka ang physical, ito po ay dapat balanse. Naintindihan po ba natin? So ngayon, ikaw man ay nambubuli o kaya yung tao na binubuli mo, kapwa po sila pagdating ng araw, kapahamakan pa rin ang pupuntahan. Kaya ano po ang sabi ng Bible? Seek the truth and the truth will set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan, iyan ang magpapalaya sa inyo. Alam niyo mga kapatid, pag natagpuan po natin ang katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos, katotohanan. At ang Panginoong Jesus, katotohanan. Kapag natagpuan po natin ang katotohanan, hindi na po natin magagawa na mabuli. Kaya ito si Jan, bago pa po ako nagsalita dito, kanina nakausap ko na po siya, meron na po advice na ibinigay na ako sa kanya. Kaya, napakahalaga yung may mga plano na mabuli at saka yung may mga plano na magpabuli. Tandaan po natin, pag hindi po natin alam ang katotohanan, tiyak na pagdating ng araw, kapahamakan mo ang ating pupuntahan. Alam natin, mayroong dalawang lugar na pupunta ng tao, langit at impyerno. Pag ang tao wala sa langit, ibig sabihin naroon sa impyerno. Pag wala sa impyerno, naroon sa langit. Kaya, napakahalaga mga kapatid na tuklasin natin ang katotohanan. Ito po ang sinasabi sa John chapter 8, verse 32. Seek the truth and the truth will set you free. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa napakagandang payo, Pastor. Bale, bisita po ba kayo? Mga gabag na ba kayo? Yan, hintayin na lang. Ito na po. Bale, natapos na po yung pagpapayo ng ating pastor. Bale, ito na po yung next na siya po ay guidance counselor na Dr. Arcadio Santos, National High School. Pinapakilala ko nga po pala sa inyo si Mrs. Loida, Miss Loida, National. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po habang kinakanta yung ating awit ng PUP, bumabalik po sa akin ang alaala nung ako ay nasa PUP. Kasi graduate po ako ng PUP sa Mesa. At ang amin po, naging isang ex-boyfriend at naging husband ko na ngayon kay ex-boyfriend ko na PUP graduate din po. Kaya mahal na mahal ko ang PUPians. Kasi dito po ako nagmula. Kasi nandito po yung mga mahal kong guro, si Mac Ferrer, si Sir Canlas, naging professor po siya sa Pilipinas. Kaya nung in-invite na ako ng mga estudyante natin dito, hindi po ako nagdalawang isip na i-grant yung kanilang request. Kasi napakaganda po ang timely na topic nyo about bullying. Kasi itong pong topic na ito ay dinidiscuss ko talaga sa school. Kasi kapag hindi po, medyo pagod na po ang kamay ko kasi maghapon talagang abala yung oras natin. Pero dahil napakaganda ng topic, kaya po ako nandito ngayon. Napakarami pong biktima ng bullying. Ano ang dahilan? Dahil hindi po natin alam kung ano ang ating karapatan. Hindi po natin alam kung ano ang batas tungkol sa bullying. Dapat po, nagbabasa tayo at aware tayo. Kaya napakahusay po ng PUP dahil ang mga ganitong usapin ay pinag-uusapan dito. So kung alam po natin ang batas, alam natin ang bullying, alam natin ang batas, may iwasan po tayo na maging
biktima nito. Tama po? Yes. Okay. So dapat aware po kayo ano yung mga different forms of bullying. Hindi ko na po i-discuss kasi tapos na po yan at pwede niyo po yan i-browse sa internet. So ang role ko dito as guidance counselor, ano po ba ang dinidiscuss ko sa mga estudyante? Lalo na sa counseling, ang dami-daming kaso, mayat-maya po bullying. So ginagawa ko, dinidiscuss ko na sa klase at alam na nila yung tungkol dito, medyo naglayo ang mga cases. So pag nasa guidance na, replay na naman, inuulit ko. Ano ba ang dapat niyong gawin para hindi kayo binubuli? So ang una na pwede ko isuggest sa inyo, kailangan natin maging equip tayo sa ating sarili. Kailangan na doon yung self-esteem natin. Kahit maliit, kaya ko, maliit ako, pero guidance counselor ako sa 4,500 students na Arcadio. Nag-exam po akong guidance counselor. Pero sa liit ko po ito, ewan ko bakit hindi nila ako binubuli. Minsan siguro meron din, pero nasa sa atin po yun. Hindi yan mangyayari kung hindi natin papayagan. Kapag pinayagan natin, gagawin nila yan paulit-ulit. Okay, so pwede yung anong paraan para hindi natin papayagan. Ganito yan. Usapin natin yung tao. Pero wag yung matapang o yung tipong palaban tayo. Pwede invite natin sa canteen. O ano ba naman yung 20 pesos para maging close kayo sa isa't isa. So, sa canteen, libre nyo muna. So, syempre, pag napakain mo na yan, usapin mo, alam mo, kaibigan, medyo nasaktan ako nung kahapon. Ito yung sinabi mo. Bakit mo ba sinabi sa akin yun? May nakikita ka ba sa akin na bagay na hindi mo nagugustuhan o nasaktan ba kita o na-offend ba kita? Kausapin yung heart to heart, puso sa puso. Kasi ang tao, kapag hindi mo siya sinasaktan ng damdamin at seryoso ka na, maglalaylo yan. Pero yung kumataray tayo, tatarayan natin, tataasan natin ang kilay, talaga magsasalubong ka. Okay? So, number 1 rule is be equipped, talagang confident tayo, maayos tayo. Kasi yung mga binubuli mo, awkward ang itsura, matatakutin, kinakabahan, natataranta. Yun yung mga binubuli. Pero yung mga cute, yung mga maangat, kung confident tayo, maayos, malinis, anong reason para ibuli tayo? Mahihiya sila. Kasi sabihin ka na tanga, hindi ka naman mukhang tanga. Diba? Mukhang sabihan kang bobo, hindi ka naman mukhang bobo. Dinilita ko na yun kasi hindi naman totoo. Diba? Kasi pag hindi totoo, bakit natin papansinin? Hindi naman totoo, diba? So take it positively. Okay. So yun, be equipped tayo, magkaroon tayo ng wisdom, ng knowledge, wisdom, discernment, o parunungan. So pag marunong tayo at confident tayo, tingnan niyo yung mga taong confident at mga makukusay marunong, hindi sila mukhang bastusin. Tama? Okay. So yun, number 1. Pangalawa, be friendly. Kapag kaibigan ka ng bayan, sino ka magbubuli sa inyo? Diba? Ano na yun? Konting maging generous tayo ng konti sa ating kapwa. Huwag yung self-centered, huwag yung makakapwa. I-share natin blessings sa kapwa natin. Yung mga bagay na natatamasan natin. Yung karangalan, hindi yung lagi na lang kumbida. Kasi yung kinaiinisan, yung binubuli, yung lagi yung binabiga sa grupo, o yung mga matamaan na, huwag ma-open. So ganun yun, binubuli sila kasi insecure naman yung iba. So huwag naman yung overconfident. Okay, yung tama lang, lagi nasa gitna lang. At kung alam natin na tayo naka-offend, o nakikinig pa po ba sa likod? Makinig po muna tayo kasi minsan lang po ito. Nag-extend na po ba ako ng oras? Okay, kasi yung mga binubuli, yung mga tao na yung maka-ako, self-centered, kasi maraming naiinis sa kanya. So, gitna lang tayo, maging palakaibigan tayo, lahat nasa gitna. Kasi gano'n ako sa school eh. Hindi ako sobrang strict, hindi sobrang bait, hindi naman sobrang lubag, laging nasa gitna lang. Okay, so, tingnan din natin ang ating sarili. Pag-self-check din tayo. Sunod, report to authorities kung halimbawa may mga talagang repeated na, talagang talamak na, sobra-sobra na.
So, hindi na pwede palagpasin yun. Sabi nga, kapag sobra na, report to proper authorities. Kung nasa school tayo, mag-report sa guidance counselor or kung sino man yung person in charge tungkol sa anti-bullying act. Kasi ang anti-bullying act po ay isa ng ganap na batas. Ito po ay na-firmahan na sa Congress. So, meron ng punishment kapag tayo ay nambubuli sa ating kapwa. Okay? At para naman sa mga nambubuli, ito lang po ang masasabi ko. Maging sensitive tayo sa ating kapwa. Hindi laging puro oras natin. Darating din ang panahon, lahat ng ginagawa natin ay babalik sa atin. Tama po? Parang dagat yan eh. Yung dumi natin, babalik yan sa atin. Kaya kung tayo tapon ng basura kung saan yan, babalik sa atin. So yung basura natin, yung mga ginagawa natin sa kapwa, pwedeng kaibigan natin siya ngayon katabi, pero pag katalikod tayo, sisiraan din tayo kasi gawain din natin yan. Dahil ang masama, hindi babalik ng mabuti. Ang mabuti ang balik. Pero kung masama ginagawa natin sa ating kapwa, masama din po ang balik. Okay? So kung gawain po natin na mambuli, stop na po natin. Hindi po maganda ang balik nun. Unang po, mamahalin po maganda ginagawa natin, mamahalin tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-aral, ng mga guro natin, at ng mga taong nakapaligid sa atin. At higit sa lahat, ang Diyos na nakakita ng ating ginagawa. Ano man ang ginagawa natin ngayon, mabuti o masama, yan ay nakikita ng nasa taas. Naka-record yan. Kung gumawa tayo ng kabutihan sa panahon natin ngayon, dumating man ang oras, matapilog man tayo dyan, o hindi naasahan, pwede sama-sama tayo ngayon, pero paglabas natin dito, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. So ano man ang mangyari sa ating buhay, kung ginagawa natin ang mabuti sa paningin ng Panginoon, yon ay babalik sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng blessing. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, ma'am, sa napakagandang informasyon na binigay niyo sa akin about bullying. Bale, ayun. Wait lang. Ano, John Chris, nalaman mo na kung ano yung mga bagay sa bullying. Dapat siguro, tigilin mo na yung pambubuli. Kasi di ba, dapat, sabi nga ni Ma'am National, be sensitive. Tapos, bali, alam mo naman siguro yung golden rule na yung kay Confucius na kung ayaw, yung pong gawin sa kapwa mo, kung ayaw mong gawin sa isa. Bali, ayun na, may masasabi ka ba sa ating mga taga-bayan? Salamat po sa mga panel. Siguro po, sa realization ito, subok nga po yung bumili siguro sa kanila kung kaya ko po. Siguro friends kasi kami malamang sa malamang mahirap gawin, pero we'll try my best po. Salamat. Yeah. Ayan, bali, ganito yung nagtatapos yung aming segment na face your face. Bali, ibibigay na po namin yung certificate of appreciation sa aming mga guests. Bali, ito po, yung una po, certificate of appreciation to Pastor Salvador M. Melgar for being the resource speaker of the program entitled Face Your Face, held on September 18, 2014 at Conference Room, Polytechnic University of the Philippines, Taguig. Signed by Professor Timoteo Emilio, our instructor, and Aiden J.S. Villarca, our head organizer. Picture po. Sir. Certificate of appreciation to Mrs. Loida R. Nacional for being the speaker of the program entitled Face Your Face, held on September 18, 2014 at Conference Room, Polytechnic University of the Philippines. Bye.